Excited pumasok si Jerome sa eskwela dahil makikita niya sa unang pagkakataon bilang girlfriend si Marisa. Third year college sa kursong computer science, samantalang si Jerome naman ay nag-aaral din sa same college sa kursong business administration at nasa second year college pa lang siya. Isang araw, habang nakatambay si Jerome kasama ang dalawa niyang kaibigan na kababata rin na sina Mark at Gio, ay may lumapit na dalawang magagandang dalaga. Mark, baka meron kayong dalang scientific calculator dyan? Pahiram naman. Ito kasing si Marisa, walang calculator eh. Kailangan namin mamaya. Wika pa ni Cherry, kaibigan at kakilala nila Mark at Gio. Ala, Cherry, pasensya na. Hindi ako nagdadala ng ganun eh. Sumabat naman si Gio. Teka, ikaw Jerome, di ba palagi kang may dalang ganun? Napatingin naman ang dalawang dalaga kay Jerome. Tinapik naman ni Cherry si Marisa gamit ang siko. Bes, ikaw na magsabi. Agad namang humakbang si Marisa papalapit kay Jerome. Kilala niya ang binata bilang kaibigan ni Cherry pero hindi talaga sila personal na magkakilala. Hindi pa nga sila nakakapag-usap kahit kailan. Jerome, baka naman hindi mo pa gagamitin. Pahiram naman ako. Sabi naman ng nahihiyang binata. Oo, pero soli mo rin mamaya ha. Medyo maingat kasi ako sa mga gamit. Ayokong may mga nawawala o nasisira. Oo naman, iingatan ko yan at isasaoli ka agad. Malambing na wika pa ng dalaga. Sa katunayan, si Marisa ay matagal ng crush ni Jerome. Matangkad kasi ang babae, may mahaba at straight na buhok. Pinukong kumilos at mahinhin manalita. Pagdating naman sa mahalagang bagay na itinuturing na asset, ay masasabing may maipagmamalaki ito dahil gifted sa bagay na iyon ang dalaga, na nagpapadagdag pa sa ganda factor nito. Si Jerome naman ay mahiyain pero matalino rin naman at gwapo. Hindi lang siya masyadong napapansin ng mga babae dahil may pagka-nerd siyang pumorma at palaging nakayuko kapag marami ang tao sa paligid. Kaya naman hindi na-appreciate ang tunay niyang kagwapuhan. Hindi kagaya ng mga kaibigan niya na maingay, maporma, palangiti at palakaibigan. Kaya naman halos magpapalit-palit lang ng kasintahan ang mga ito. Maingat na hinila ni Jerome ang zipper ng kanyang bag at inilabas ang calculator. Ito. Wow, ito yung mamahaling model ah. Oo, yan nga yun. Bagong bili lang din naman yan. Sagot ni Jerome. Nice, mukhang yayamanin ka pala ah. Salamat ah. By the way, gusto mo bang kunin ang number ko para pwede mo akong i-text kung sakaling makalimutan kong isoli ito? Saglit na natigilan si Jerome sa narinig. Pero noong lumingon siya kina Mark at Gio, ay tumango ang mga iyon. Kaya naman tinanggap niya ang cellphone ng dalaga noong iabot iyon sa kanya. Tapos pinindot ng dalaga ang call button at saglit na nag-ring ang cellphone ni Jerome. Yan ang number ko para maalala kong isaoli. Tumango lang si Jerome. Tapos sabi naman ni Cherry, Bes, tara na. Baka dumating ng prof natin eh. Oo, sige. Thanks Jerome ha. Bye guys. Wika naman noon sa dalawa pang binata. Noong makaalis na ang dalawa, ay sinabi ni Gio, Naku pre, say na yun. Sabi naman ni Jerome, Nang ano? Na magkaka-girlfriend ka na. Ha? Paano mo nasabi? Nanghiram lang ng calculator. Magiging girlfriend na. Naku, mahina talagang radar mo boy.
Hindi mo ba napapansin kung paano siya makatingin sa'yo at makipag-usap? Kulang na lang ay hawakan niya ang kamay mo eh. Ayan, ibinigay na sa'yo ang number. Ang style dyan, umuwi ka ng maaga para hindi niya maisoli sa'yo ang calculator. Kapag sa amin ibinigay ang calculator ay hindi rin naman namin tatanggapin para mapilitang makipagkita sa'yo o magkita kayo sa isang lugar na kayo lang. Malay mo, ikaw ang papuntahin niya sa boarding house niya. Balita ko, malapit lang dito ang boarding house ni Marisa eh. E di alam mo na, huwag kang babagal-bagal boy. Hindi ka na high school. Hindi ka na nga nagka-girlfriend ng high school eh. Huwag mong sabihing gagraduate ka ng college na bokya ka pa rin. Ano ba kayo? Hindi naman yun ang priority ko eh. Tsaka pumunta ako ng school para mag-aral, hindi para mambabae. So, ayaw mo ng girlfriend? Hindi naman sa ayaw. Hindi ko lang priority. So, kung magpaparamdam sa'yo si Marisa na gusto ka niya, ay hindi mo ba papatulan? Papatulan syempre. Alam niyo naman ako na crush ko yan eh. Yun naman pala eh. Kaya huwag kang babagal-bagal. Kapag nagparamdam ng mas positibong galaw, kumasa ka na agad. Huwag kang mahihiya, lalo na kung kayong dalawa lang naman. Sabihin mo lang na gusto mo siya at gusto mong maging girlfriend siya. Kapag umayaw, edi huwag pilitin. Ang mahalaga ay nasabi mo ang nasa puso mo. Hindi ka habang buhay na mag-iisip ng what if. Ha? Anong what if? Mga bagay na magsisimula sa what if. Halimbawa, what if sinabi mo ang nasa puso mo, tapos gusto ka pala niya? What if hindi ka nahiya? Baka kayo na. What if hindi ka nagpaalipin sa takot sa rejection? Baka pareho na kayong masaya. Mga ganong bagay. Yun ang turo sa akin ng tito ko. Ano naman daw kung sabihin na ayaw sa'yo ng babae? E di sabihin mo lang, okay, I respect your decision. Ganun lang. Magiging mukha ka pang maginoo sa ganung paraan. Kaya kapag dumating na ang pagkakataon na solo lang kayo ni Marisa, sabihin mo na tol, for goodness sake. Nakakaawa ka ng tingnan na kapag namamasyal kami, ikaw lang ang walang partner. Hindi ito panlalait ah. Concern lang din kami sa kaligayahan mo bilang iyong mga kaibigan. Isipin mo kung tatlo tayo na may girlfriend. Hindi lang gala sa mga Mardi Gras ang lakad natin. Pwede pa tayong mag-out of town. Lalo at may mga sasakyan naman kami na pwedeng magamit. Ikaw rin, may sasakyan ka rin naman sa inyo eh, na pinapakapitan mo lang ng lumot at alikabok. Saglit na napaisip si Jerome. Narealize niyang may punto lahat ng sinabi ng mga kaibigan. Kahit naman kailan ay hindi siya pinagtripan, pinahiya o iniwan sa ere ng mga to. Palagi siyang isinasama kahit pa sa mga date nila. Yun nga lang, wingman lang siya dahil wala naman siyang kapartner. Pero at least, palagi siyang kasama. Kaya naisip niyang tama si Gio. Kailangan niyang samantalahin ang pagkakataon nila ni Marisa. Sabi naman ni Mark, Mamaya mo na pag-isipan ng mga sinabi ni Gio. Malapit nang mag-start ang klase natin. Tara na sa room. wika ng lalaki, sabay akbay sa kanya. Naglakad na nga sila patungo ng classroom. Ilang saglit pa ay dumating na ang kanilang professor na si Mr. Banagan. Nakatulala lang si Jerome na nakatingin sa pisara habang iniisip ang mga sinabi ni Gio sa kanya. Mabilis lumipas ang oras at natapos na ang last subject nila. Sabi naman ni Gio, Ano pang hinihintay mo tol? Sibat na. Umuwi ka na agad para hindi ka na maabutan dito ni Marisa. Kami lang ang bahala magsabi na masama ang pakiramdam mo kaya umuwi ka na agad. Okay, sige. sagot ni Jerome at dali-dali nang naglakad papalabas ng campus.
Pagkarating sa bahay ay naabutan niya ang kanyang daddy nanonood ng telebisyon. Oh, nandito ka na pala anak. Tamang-tama, sabay na tayong kumain. Si Mami Dad, nasa na? Naku, may meeting pa siya kanina nung tawagan ko bago ako umuwi. Kaya nauna na ako. Baka mamayang 9 PM pa yun makalis ng office. Meron daw kasi silang stockholders meeting na paparating kaya pinaghahandaan na nilang event na yun. How's school anak? Ayos naman po dad. Anak, college ka na. At second year na. Mula nung high school ay wala akong naririnig na may kaibigan kang babae o girlfriend. Bading ka ba anak? Nako dad, hindi po. Naiya lang kasi akong mag-approach sa mga babae. Baka tarayan lang ako eh. Ano ka ba anak? Kulang ka sa self-confidence eh. Gwapo ka. At nabibilang sa isang pamilyang may sinasabi sa buhay. Kaya wala kang dapat katakutan. Malaman pa lang ng mga babae ang background ng pamilya mo, ay siguradong magkakandara pa na sila sa'yo. Hindi ko naman po pinagsasabi sa school dad kung anong buhay meron tayo. Kapag tinatanong ako ay sinasabi ko lang na mga nag-o-office ang mga magulang ko. Ganun lang kasimple. Di mo man lang nabanggit na ang mami mo ay head ng operation division ng isang bangko. At ang tatay mo naman ay ang marketing head ng isang insurance company. Ako dad, wala akong balak na ipagmayabang yun. Mas ipagmamayabang ko pa siguro kung ako na mismo ang may narating. Hindi yung success nyo. Ikaw talaga anak, napaka-humble mo. Pero sa bagay, magandang pag-uugali naman yan. Kung dyan ka komportable, edi ipagpatuloy mo lang. Pero yung sinasabi ko sa'yo hindi masamang mag-enjoy kaunti. Pwede ka namang mag-girlfriend. Tapos ipakilala mo lang sa akin. Ako mismo ang magbibigay ng pang-date nyo. Basta't ipakilala mo lang sa akin. Talaga dad? Abay oo naman. Hayaan mo dad, sisimulan ko ng maghanap-hanap. Okay, sige na anak. Tara na, kumain na muna tayo. Nakain na yata si Yaya Ising. Masayang naghapunan ang mag-ama at nagkwentuhan ng kung ano-ano. Mas malapit si Jerome sa daddy niya dahil pala kwento ito at masayang kausap. Hindi rin siya nito hinihigpitan pagdating sa pera. Kaya naman kapag may mga gadget na gustong bilhin si Jerome ay ang daddy niya ang kanyang hinihingan. Matapos makakain ay diretso na siya sa kwarto. Naligo na muna siya tsaka humiga. Naalala niyang i-check ang kanyang cellphone. Nakita niyang may text. Hi Jerome, it's me, Marisa. Hinahanap kita kanina noong uwian para isoli ang calculator mo. Ang sabi naman ni Gio, masama raw ang pakiramdam mo, kaya umuwi ka kaagad. Agad naman siyang nag-reply. Oo, sumakit ang ulo ko. Baka sa init lang yun. Ganun ba? Inom ka muna ng gamot bago ka magpahinga. Oo, thanks. Yung calculator mo, bukas na lang ha. Don't worry, hindi ko hahayaang masira to. Nagpatuloy pa ang kwentuhan nila hanggang sa inabot na ng almost 12 a.m. Napagkwentuhan na nila lahat ng mabababaw na topic. Hanggang sa sinabi ni Marisa, Jerome, bakit wala ka pang girlfriend? Kasi nahihiya akong kausapin yung babaeng gustong gusto ko. Mabuti nga at nag-text siya ngayon. Talaga? Congrats mukhang mapapalapit ka na sa crush mo. Wika ng dalaga na nagsisimulang makaramdam ng lungkot. Anong sabi sa'yo ng crush mo? Bakit raw siya nag-text bigla? Sabi naman ni Jerome, kasi hindi niya raw ako nakita sa school noong uwian. Kaya hindi niya naisoli ang hiram niyang calculator.
Biglang nabuhay ang dugo ng dalaga at nakaramdam ng excitement. Doon niya na-realize na siya ang tinutukoy ni Jerome na crush nito. Ibig mong sabihin, ako yung sinasabi mong matagal mo ng crush at nahihiya ka lang na kausapin? Oo eh. Jerome, since nasabi mo na rin naman ang bagay na yan, bakit hindi mo pa ituloy na sabihin lahat ng gusto mong sabihin sa babaeng crush mo? Sige. Gusto kong sabihin sa kanya na gustong gusto ko siya at gusto ko rin siyang maging girlfriend kung papayag siya. Mabilis naman na sumagot sa text ang dalaga. Jerome, sabi ng crush mo, gusto ko rin daw niya. Pero kung gusto mo siyang maging kasintahan, puntahan mo siya bukas ng gabi sa boarding house niya at sabihin mo sa kanya ng personal lahat ng sinabi mo ngayon sa text. Mahirap daw kasi magtiwala sa text lang. Maaring ibang tao ang nagsusulat ng text eh. Okay, sige. Good night na Jerome. Inaantok na ako. Wika ng dalaga, tapos hindi na muling nag-text. Tulala si Jerome na nakatingin sa labas ng bintana. Tila nawala lahat ng antok niya sa nangyari. Hindi siya makapaniwala na magkaka-girlfriend na siya. Ang kailangan lang ay sabihin niya iyon ng personal kay Marisa. Dahil sa madaling araw na, kaya pinili ni Jerome na humiga na at hintayin ang kanyang antok. Hanggang sa nakatulog na nga siya nang hindi niya namamalayan. Kinabukasan, medyo tanghali na siya nagising. 12:30 PM pa naman ang pasok niya, kaya ayos lang kung 10 AM siya magising. Pagkarating sa school, ay agad nagtanong ang mga kaibigan niya kung anong development sa kanila ni Marisa. Ikinuwento niya naman, kaya tuwang-tuwa ang dalawa. Noong matapos ang klase, ay hinatid pa siya ni na Mark at Gio sa tapat ng boarding house ng dalaga. Tuloy-tuloy ka lang sa pagpasok. Tapos makikita mo ang room 6. Dulo na yun. Doon si Marisa. Kumato ka na lang. Paano? Uwi na kami tol ah. Balitaan mo na lang kami bukas. Kaya mo yan. Magta-taxi ka naman papauwi kapag ginabi ka na dyan. Oo mga tol, salamat. The best talaga kayong magpayo at mag-encourage. Wish me luck mga tol. Naku, di mo na kailangan ng good luck tol. Dahil sa usapan nyo pa lang sa text ay para ka nang sinagot ni Marisa. Confirmation lang ang kailangan niya para malamang ikaw ang kausap niya sa text. Kaya sure win na yan. Congrats tol. Wika ni Gio sabay tapik sa balikat ni Jerome. Sige na, pasok na. Wika naman ni Mark, tapos naglakad na papalayo ang dalawa. Naglakad na rin papasok ng boarding house si Jerome. Pagkarating sa tapat ng room 6, ay kumatok siya. Marisa, si Jerome to. Agad naman iyong nagbukas. Nice, akala ko hindi ka darating. Tamang-tama ang dating mo. Luto na ang sinain ko sa rice cooker. Sabayan mo akong maghapunan. Ala, nakakaya naman. Ano ka ba? Bumili na ako ng barbecue na pang-ulam natin. Tapos nagluto na rin ako ng noodles para may sabaw. Wala na nga nagawa si Jerome kundi ang sabayan kumain ang dalaga. Masaya ang kanilang kwentuhan habang kumakain. Noong makatapos ay nagugas muna ng plato ang dalaga. Tapos naligo bago hinarap si Jerome na nakaupo sa kama. So Jerome, ready na akong makinig sa sasabihin mo. Ha? Anong sasabihin ko? E di kung ano yung mga sinabi mo sa akin sa text kagabi. Kung totoong ikaw nga ang ka-text ko. Yun ba? Oo, ako yun. At totoo lahat ng sinabi ko. Matagal na kitang crush at gusto Marisa.
Gusto rin kitang maging girlfriend kung okay lang sa'yo. Nauutal na wika pa ni Jerome habang titig na titig sa kanya ang dalaga. Gusto mong malaman ang sagot ko? Oo naman, syempre. Ito ang sagot ko. Wika pa ni Marisa habang dahan-dahang tinawid ang distansya ng kanilang mga labi. Nanlalamig ang kamay ni Jerome sa kaba dahil nag-aalala siya na baka ma-disappoint ang dalaga lalo at wala siyang alam sa bagay na yun. Pero mabait ang dalaga. Ito ang nagbibigay ng guide sa kanya kung paano ang mga gagawin. Hindi rin maipagkakaila na hindi ito first time ng dalaga dahil alam na alam nito ang gagawin. Ang buong akala ni Jerome ay hanggang ganun lang iyon at hindi na lalalim pa. Pero nagulat siya noong umatras ang dalaga at inalis ang mga sagabal rito. Sunod namang tinanggalan ay siya at walang itinira. Kaya naman kitang-kita ang galit ng nilalang sa pagitan nila. Napangiti ang dalaga pero mukhang natuwa ito sa nakikita. Kumuha iyon ng isang unan at inilapag sa may sahig at doon lumuhod at sinimulang iparanas kay Jerome ang bagay na makakapagpadala sa kanya sa sukdulan. Napapikit si Jerome at hindi makapaniwala na nagaganap ang bagay na iyon. Akala niya ay araw lang ng pagsagot sa kanya ng dalaga ang araw na yun. Pero mali siya. Iyon din pala ang araw na bibinyagan siya nito sa unang pagkakataon. Ilang sandali pa ay naramdaman niyang malapit na siyang makarating sa dulo. Pero masyadong mabilis ang mga pangyayari. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na bigyan ng warning ang dalaga. Kaya iniisip niya na baka magalit iyon. Pero hindi nangyari. Nagtuloy-tuloy lang ang dalaga at walang sinayang. Noong kumalas ang dalaga ay nagpunta iyon sa lamesa at uminom ng soft drinks. Tapos isang malakas na dighay ang pinakawalan noon. Ang dami noon, Jerome, ha? Nabusog yata ako lalo. Sabi naman ni Jerome, ala, Marisa, sorry. Lumapit naman sa kanya ang dalaga at hinawakan siya sa muka. Sinagot na nga kita, di ba? Tapos, Marisa pa rin ang tawag mo sa akin. Pwede bang babe na lang? Sabi naman ni Jerome, oo, sige babe. Itinulak siya ni Marisa, papahiga at umupo ito sa ibabaw niya. Tsaka sinimula ng bagay na kanina pa nito gustong gawin. Makikita na nagpipigil ang dalaga na makalikha ng ingay. Lalo at may open space sa itaas ng divider na nagsisilbing air ventilation para hindi maging kulob ang loob ng kwarto. Makalipas ang 10 minuto ay pareho na silang masayang nakatapos. Humiga si Marisa sa tabi ni Jerome. Babe, happy ka? Sabi naman ni Jerome. Sobra pa sa happy. Hindi in-expect na gusto mo rin pala ako eh. Ano ka ba? Marami kang magagandang katangian na hindi na-appreciate ng iba. Kasi hindi ka naman nila kinikilala eh. Eh ako, matagal na kitang sinusubaybayan. Nagtatanong ako kay Cherry ng mga alam niya tungkol sa'yo. Kaya mas lalo kitang nagugustuhan. Sabi naman ni Jerome, ala babe, 8 PM na. Kailangan ko nang umuwi. Ah, ganun ba? Sige pala, baka mapagalitan ka na ni na mami mo. Text-text na lang tayo. Okay, sige. Agad nang dinampian ni Jerome sa labi si Marisa at nagbihis na.
Umuwi na rin siya pagkatapos. Halos walang mapaglagyan ang tuwa ni Jerome dahil sa nangyari. Iyon na nga ang simula ng masasayang araw sa buhay niya. Maging ang dalawang kaibigan niyang sina Mark at Gio ay tuwang-tuwa rin. 3 buwan ang lumipas, nasa kantin silang 4, si Mark, Gio, Jerome at Marisa. Tol, pasyal tayo ng Maynila. Wika ni Mark. Saan naman? E di kahit saan roon. Huwag na tayo magdadala ng sasakyan para less hassle. Magbas na lang tayo mula rito hanggang Caloocan. Tapos pagkarating roon ay mag-LRT na tayo. Punta tayo ng CCP, PICC, tapos picture taking sa Baywalk. Tapos pasyal na rin tayo saglit sa Manila Zoo. Malapit na yun doon eh. Tsaka tayo tumuloy ng Luneta at Ocean Park. Pagkatapos ay diretso na rin tayo ng SM Manila. Doon na tayo maghapunan. Tsaka tayo mag-check-in sa Carriedo. Tapos kinabukasan ay magdivisoria tayo. Then mga 3:00 ng hapon ay biyahe na tayo papauwi. Sabi naman ni Jerome, Okay sa akin, gusto ko yan. Daming mapupuntahan eh. Ikaw babe, tila hilaw naman ang ngiti ni Marisa. Okay lang sa akin babe, gusto ko rin. di ayos pala. Sige, itetext ko lang yung nililigawan ko. Subukan kong i-invite siya, baka sakaling sumama. Di doon ko na siya sisentesyahan. Nakangising wika pa ni Mark. Si Gio naman ay naging abala na rin sa pagte-text sa babaeng isasama nito. Noong naging busy na ang dalawa ay bumulong si Marisa kay Jerome. Babe, wala akong pera eh. May problema pa nga ako ngayon. Kasi bayaran ko na sa boarding house. Wala pa akong pera. Hindi rin nagpadala si mama. Sabi naman ni Jerome, Huwag kang mag-alala. Sagot ko naman lahat ng gastos nating dalawa eh. Sa lakad na yun. Tara muna pala sa boarding house mo. Bayaran natin ang rent mo. Wala pa naman akong klase sa next period eh. Sigurado ka? Oo naman. Mga tol, maiwan ko muna kayo rito ah. May kukunin lang kami sa boarding house ni Marisa. Okay, sige tol, ingat kayo. Wika pa ng dalawa. Pagkarating sa boarding house ni Marisa at inabutan ni Jerome ang kasintahan ng perang pambayad para sa 2 buwang rent. Masaya naman iyong tinanggap ng dalaga at inihatid sa 2nd floor kung saan ang nakatira ang kasera. Pagkabalik ay sinabi ni Marisa, Babe, paano ba yan? Hindi ko alam kung kailan ko mababayaran yung perang pinahiram mo para sa rent ko. Teka, sinabi ko bang utang yun? Bigay yun, kaya wala kang dapat bayaran. Ganun ba? E di babayaran na lang pala kita sa ibang bagay. Wika pa ng magandang dalaga at itinulak si Jerome sa higaan. Tsaka nag-alis ng mga sagabal. Nakaramdam naman ng pagka-excite si Jerome sa mga mangyayari. Kaya kinaya niya na rin ang dalaga at agad nilang sinimulan ang bagay na makakapagpadala sa kanila sa suktulan ng saya. Makalipas ang 15 minutes ay narating na nila ang dulo. Babe, magbihis ka na. May last subject ka pa, diba? Oo, ikaw. Wala na. Hindi na raw papasok ngayon ang prof sa last subject namin. Kaya hindi na ako babalik sa school. Pero kung gusto mo, after class ay dumaan ka pa rin dito. Para makaisa pa tayo. Nabitin ako eh. Ganun ba? Di sige. Dadaan ako rito kapag hindi pa ako masyadong pagod. Magte-text na lang ako. Pagkatapos makapagbihis ay bumalik na si Jerome sa school. Makalipas ang 1 linggo ay natuloy na rin ang plano nilang magbabarkada na mamasyal sa Maynila.
Pare-pareho silang masaya, lalo at lahat sila ay may mga partner. Kaya walang nagmumukhang alalay. Sumapit ang araw ng birthday ni Jerome. Tinawagan niya ang kasintahan. Hinahanap ka na nila mami at dati rito. Nasa tricycle na babe, saglit na lang. Sagot naman ng dalaga. Agad na ring lumabas ng gate si Jerome para abangan ang kanyang kasintahan. Pagkapasok nila sa bahay ay agad niya itong ipinakilala sa mga magulang. Mami, daddy, si Marisa po. Girlfriend ko. Hello po, kamusta po kayo? Ayos naman iya, napakaganda mo naman. Ilang taon ka na? Tanong ng mami ni Jerome. 20 po, magto-21 na po 3 months from now. Ah, ganun ba? Mas matanda ka pala kay Jerome. Opo. Sabi naman ng daddy ni Jerome. Ayos na yun, Han. Mas matanda ka sa akin ng 3 taon eh. E di mas nagkakaintindihan tayo. Dahil mas matured ka sa akin mag-isip. Sa bagay, may punto ka naman dyan, Han. O sige na, tara na sa loob. Magsikain na tayo. Wika ng mami ni Jerome. Ilang saglit pa ay dumating na rin ang dalawang kaibigan ni Jerome na sila Mark at Gio. Isang kanto lang naman ang layo ng bahay ng mga yon. Habang kumakain ay nagkakatitigan ang daddy ni Jerome na si Arman at si Marisa. Tila ba may spark sa kanilang pagitan. Noong magpaalam ang dalaga na maghuhugas ng kamay sa lababo, ay sumunod naman na tumayo si Arman. Marisa, can I get your number? Para naman pwede kitang tawagan kapag hindi ko mahagilap ang anak ko. Wika ni Arman sa kasintahan ng anak habang nasa kusina sila. Opo tito, no problem. Agad namang ibinigay ng dalaga ang kanyang numero. Pagkatapos ay bumalik na sa lamesa ang dalawa na parang walang pag-uusap na naganap. Matapos ng party ay hinatid ni Jerome ang girlfriend niya gamit ang sasakyan ng kanyang daddy. Gabi na kasi noon at ayaw niyang bumiyahe pa ang dalaga na mag-isa. Lumipas ang ilang linggo, nakatanggap ng text si Marisa. Hi Marisa, it's Arman. Daddy ni Jerome. Can we meet in private? Yes sir, saan po? Isisend ko sa'yo ang location. Magtuloy-tuloy ka na sa room. Doon na kita hihintayin sa loob. Hindi alam ni Marisa kung bakit tila walang kahirap-hirap siyang napapayag ng daddy ni Jerome. Tila sa unang kita pa lang ay nagustuhan niya na ang lalaki. Matikas ang pangangatawan nito, gwapo at matangkad. Kung makatitig sa kanya ay tila gusto siya nitong tunawin. Nagkita na nga sila sa isang pribadong silid. Sir, bakit niyo po ako pinapunta rito? Siguradong magagalit sa akin si Jerome kapag nalaman niya to. Kinakabahang wika pa ni Marisa. E di, wag mong ipaalam sa kanya para walang problema. Pinapunta kita rito dahil gusto kita at may offer ako sa'yo. Bibigyan kita ng monthly allowance na sobra pa sa halagang kailangan mo para sa renta ng bahay, pagkain at pansariling pangangailangan. Pati ng tuition fee mo ay sagot ko na rin hanggang sa makatapos ka ng college. Alam kong itatanong mo ang kapalit. Simple lang. Be mine sa lahat ng oras na kailangan kita. Ha? Paano po ang anak niyo? Bahala ka nang gumawa ng palusot sa kanya. Para wag siyang makipagkita sa'yo sa panahong magkikita tayo. Ano? Ayos ba yun sa'yo? Sige po. Mahinang sagot ni Marisa. Dahil alam niyang hindi na siya mapag-aaral ng kanyang ina sa next semester. Nalubog na kasi ito sa utang at nalulung pa sa barkada at sugal. Kaya wala nang pag-asang makapagtapos siya nito.
Kaya gagawa na lang siya ng paraan para mapagtapos ang kanyang sarili. Ano pang hinihintay mo? Alisin mo na yan lahat at pumasok ka na sa banyo. Wika ni Arman. Dahan-dahan namang sinunod ng dalaga ang utos ng daddy ng kanyang boyfriend. Pagkapasok niya lang sa CR ay nakasunod agad ang lalaki at wala na rin itong sagabal. Sinimulan na nga nila ang bagay na kanilang napagkasunduan. Hindi makapaniwala si Marisa sa kanyang dinaranas, tila naranasan niya ulit ang first time. Dahil di hamak na doble ang dinadala ng daddy ni Jerome kesa sa binata. Pakiramdam ni Marisa ay nagugustuhan niya na rin ang ginagawa ng lalaki kahit medyo masakit iyon sa kanya. Noong matapos doon ay lumapit naman sila sa kama at ipinagpatuloy ang bagay na kanilang pinagsasaluhan. Noong matapos ay agad inabutan ng isang bandal na pera si Marisa. Bangan mo ang text ko sa'yo sa Makalawa. Magkikita tayong muli. Dito lang din. Opo sir. Sagot naman ng dalaga. Masayang umuwi ng boarding house si Marisa kahit tabingi ang kanyang lakad. Dahil ramdam niya pa rin ang kirot ng ginawa nila ni Arman. Pagkarating niya sa harapan ng boarding house ay naabutan niya si Jerome sa labas. Saan ka galing, babe? Malambing na tanong pa ng lalaki. Sa remittance center, babe. Kinuha ko ang padala ni mama para sa pang-allowance ko sa pagkain. Ganun ba? Tara na pala sa loob. Kanina pa ako rito eh. Babe, ayos lang ba na umuwi ka na muna sa inyo? Masama pakiramdam ko eh. Patutulog muna ako ng maaga ngayon. Babawi ako bukas o sa susunod na araw. Sigurado ka, babe? Pwede naman tayong kumain muna sa labas bago ka matulog. Hindi na, babe. Mabigat talaga ang pakiramdam ko eh. Wika ni Marisa. Wala ngang nagawa si Jerome kundi ang umuwi. Gustong-gusto niya pa naman sana maka-score noong gabing iyon. Kaso wala sa kondisyon ang dalaga kaya hindi niya na lang din pinilit. Dahil sa lihim na pakikipagkita sa daddy ni Jerome, kaya nahihirapan na si Marisa na itago iyon. At gumawa na ng palusot. Naisipan niyang makipag-break na lang kay Jerome para wala na siyang complication. Kaya makalipas ang 2 linggo ay nakipag-break na nga siya sa binata. Hindi matanggap ni Jerome ang pakikipaghiwalay ni Marisa, lalo at masyadong mababaw ang rason ng dalaga. Gusto raw nito na mag-focus na lang muna sa pag-aaral para masiguradong makakagraduate siya. Ang sabi raw kasi ng nanay niya na papatigilin siya sa pag-aaral kapag nagkaroon siya ng kahit isang baksak na subject. Dahil sa desisyon na iyon ng dalaga, kaya wala nang nagawa si Jerome. Balik na ulit siya sa pagiging wingman ng 2 kaibigan. Hanggang sa isang araw, habang nakatambay sila sa labas ng isang bilyaran sa likuran ng school ay nakita niyang dumaan ang kotse ng daddy niya. Hindi siya maaaring magkamali dahil kabisado niya ang itsura ng sasakyan ng kanyang ama. Tol, dyan muna kayo. May titingnan lang ako sa bookstore sa unahan. Wika niya. Sabi naman ni Mark, Kawawa naman ng best friend natin, tol. Iniwan ng girlfriend, kaya yun, balik na naman sa pagiging nerd. Pupunta raw ng bookstore. Bibili na naman yata yun ng libro. Pagpupuyatan niyang basahin. Kaya mo na, tulungan na lang natin ulit na makahanap ng girlfriend. Oo nga eh. Kwentuhan pa ni na Mark at Gio. Sa bahagi naman ni Jerome ay sinundan niya ang sasakyan ng kanyang ama. Hanggang sa huminto iyon sa isang kanto at iniwanan ang sasakyan.
Naglalakad ang kanyang ama at pumasok sa isang bahay. Familiar kay Jerome ang bahay na iyon dahil boarding house iyon ni Marisa. Dali-dali siyang umikot sa kabilang bahagi at inilabas ang cellphone. Naroon siya sa tapat ng nakabukas na bintana. Nakita niyang naroon na sa tapat ng bintana nakatayo ang kanyang ama. Nilapitan iyon ni Marisa at tinawid ang distansya ng kanilang mga labi habang inaalis ang necktie at botones ng long sleeve. Grabe ka Marisa, sugar daddy pa lang kailangan mo, kaya ka nakipag-iwalay sa akin. Bulong ni Jerome sa sarili. Matapos niyang makuhanan ng larawan ang pagdikit ng labi ng dalawa, ay bumaba na siya sa pader at doon na umupo sa may harapang bahagi. Inabangan niya lang ang kanyang ama na makatapos kay Marisa. Makalipas ang 20 minutes, ay nakita niyang dumaan na ang kanyang ama. Sumakay sa kotse at umalis na. Tumayo na siya at pumasok sa loob ng boarding house. Pagkarating sa tapat ng kwarto ni Marisa, ay agad siyang kumatok pero hindi nagsalita. Narinig niyang sinabi ni Marisa, "Bakit babe, may nakalimutan ka ba?" Pagkabukas noon ay gulat na gulat ang dalaga. Jerome, bakit ka narito?" Babe pala, kaya pala nakipag-break ka sa akin dahil ipagpapalit mo ako kay daddy ko. Alam mo ba kung anong mangyayari kay daddy kapag nalaman ito ni mami? Wika ni Jerome sabay pasok sa loob ng kwarto. Jerome, sorry. Wala na akong ibang malapitan eh. Hindi na ako kayang paaralin ng mama ko. Kaya kumapit na ako sa maling relasyon. Sabi naman ni Jerome. Madali lang akong kausap. Tuwing pupunta ako rito ay papasukin mo ko. At paglilingkuran ng mabuti sa bagay na yun. Hindi ko isusumbong si daddy. At hindi ko rin ipapadala sa dean's office ang picture nyo ni daddy habang may ginagawang magandang bagay. Pero kapag hindi ka sumang-ayon sa gusto ko, edi alam mo nang mangyayari. Jerome, please. Wag naman ganito. Anong wag? Niloko mo ko tapos ikaw pang may ganang mag-request ng favor? Hindi pwede. Sige na, alisin mo na yan lahat. Kailangan ko ng serbisyo mo ngayon. Singhal na wika pa ni Jerome. Wala na ngang nagawa ang dalaga kundi ang sundin ang gusto ng binata. Noong makatapos si Jerome ay agad na siyang umalis. Pagka-uwi ng bahay ay naabutan niyang kumakain ang kanyang ama. Oh anak, halika, sumabay ka na sa akin kasi simula ko pa lang. Okay po dad. Wika ni Jerome at umupo sa harapan ng kanyang ama. Dad, gusto kong ibili mo ako nung kotse na gusto ko, yung Chevrolet Cruze. Anong pinagsasabi mo dyan anak? Kailan ka pa natuto na mag-demand ng ganyan sa kamahal na bagay? Magtigil ka nga, naiimpluwensyahan ka na siguro ng mga kaibigan mo. Sabi naman ni Jerome. Kailangan ko ang kotse bukas ng hapon dad. At kapag hindi ka bumili noon, bahala na si mami magdesisyon sa picture na to. Wika niya pa, sabay harap ng cellphone kung saan makikita ang mainit na tagpo nila ni Marisa. Saan mo nakuha yan? Ako mismo ang kumuha nito dad. Dahil kakagaling ko lang rin sa boarding house ni Marisa. Kaya decide wisely dad. Kaya kong tanggapin na niloko niyo ako ni Marisa. Basta sa tamang halaga. Tsaka dad, kailangan ko na rin ng 20,000 monthly allowance galing sa'yo. Tila umakyat ang dugo ni Arman sa ulo at galit na galit ito. Are you blackmailing me anak? Hindi dad, humihingi lang ako ng favor sa'yo. Kung ayaw mo, edi kay mami na lang ako hihingi ng favor. I'm sure she's more interested kung anong sasabihin ko. Wika ni Jerome, sabay umakyat na sa kwarto niya na hindi man lang ginalaw ang 2 kutsarang kanin at isang slice na steak na inilagay sa plato.
Kinabukasan ay nagulat ang mami ni Jerome noong makitang may isang bagong kotse na Chevrolet Cruze na nasa loob na ng kanilang garahe. Wow, Han! Ang ganda naman ng car na yan. Magpapalit ka na ba ng bagong car? Tanong ni Madam Lucia, ang mami ni Jerome. Naku Han, hindi. Regalo ko yan kay Jerome para sa birthday niya. Grabe, Han. Hindi ko in-expect na pinaghandaan mo pala talaga ang birthday ng anak natin. Mahal na mahal mo pala talaga siya. Aba, oo naman. Mahal ko yung anak natin. Uni ko iho ko yan. Sabi naman ni Jerome na nakatayo sa di kalayuan. Thank you so much, lad. I'm so happy. Salamat sa birthday gift mo. I'm so blessed to have you as my father. Wika ni Jerome sabay yakap sa ama. At habang nakayakap ito, ay bumulong siya rito. Wala pa sa account ko yung 20,000 na monthly allowance ko. Noong kumalas ng yakap, ay nakita ni Jerome na madilim ang tingin ng daddy niya sa kanya. Pero isang matamis na ngiti lang ang kanyang iginanti rito. Mami, gusto ko pong matutong maging independent. Pwede niyo po ba akong ikuha ng unit condo malapit sa school? Sure, anak! Tuwang-tuwa naman si Jerome sa pagsang-ayon ng kanyang mami. Makalipas ang isang linggo, ay nakalipat na sa isang condominium si Jerome. 2 hanggang 3 beses sa isang linggo niya dinadalaw si Marisa para gawin lang ang bagay na iyon sa dalaga. Pero inaral niya na sa sarili na mawawala unti-unti ang pagmamahal niya rito. Lalo at alam niyang pagmamayari na iyon ng kanyang ama. Noong makatapos ng pag-aaral si Marisa, hindi na muli pang nagpakita kina Jerome o Arman. Ang balita nila ay lumuwas na ng Maynila. Si Jerome naman ay nanatili sa condo unit kahit noong makatapos na siya ng pag-aaral. Ang relasyon naman nila ng kanyang ama ay nanatiling casual na lang. Hindi niya rin kasi iyon mapatawad sa ginawang panloloko sa kanyang ina, pero ganun pa man ay hindi niya iyon isinumbong. Dahil sa kasunduan nila na ang kapalit ay isang bagong sasakyan at 20,000 na allowance monthly. Wakas. Hi, Miss Jane. Magandang araw po sa iyo. Ako po si Eri, isang masugid na tagapakinig dito sa iyong channel. Gusto ko rin po sanang magbahagi ng aking hindi malilimutang karanasan dito sa iyong channel. Nangyari ito, ilang taon na rin ang nakalilipas. Panahon ito na bagong graduate lang ako ng college. Lumaki ako sa Navotas at masasabi kong medyo nakakaangat sa buhay ang pamilya namin. Ang aking ama ay isang bank officer. Ang aking ina naman ay isang guro sa elementarya na malapit lang din sa bahay namin. Alam kong taga Sorsogon po sa Bicol si papa ko, pero hindi pa ako nakakapunta roon. Madalas ngang sabihin ni Daddy na dapat makapagbakasyon din raw ako roon para maranasan ko rin ang buhay sa probinsya at makilala ang pamilya ng tiyuhin ko. May ibang mga tiyuhin rin naman ako roon pero sa magkakaibang bayan nakatira. Isang araw noon habang nanonood ako ng telebisyon sa sala ay may nag-doorbell sa gate namin. Kaya dali-dali akong tumayo. Tapos pagkabukas ko ay sinabi kong, "Ano po yun?" Nakita kong nakangiti lang ang may edad na lalaki sa harapan ko. Maliban roon ay may hawig ang itsura niya kay Daddy. Sabi niya sa akin, "Eric, ikaw na ba yan?" Sabi ko naman, "Sino po kayo?" "Ako si Tito Louie mo.
Si Kuya Fredo ba, nandyan? Sabi ko naman, narito po. Halika po, tito. Tuloy po kayo. Pasensya na po. Parang elementary pa ako nung huli ko kayo nakita eh. Kaya hindi na ako masyadong familiar sa mukha mo. Nako, ayos lang yun. Kahit ako man ay nanguhula lang din. Kung ikaw na ba talaga si Louie? Kasi nga, elementary ka pa nung huli kitang nakita. Tapos ngayon ay mas matangkad ka pa sa akin. Dinala ko na nga siya sa kusina kung saan nag-uusap habang kumakain sina daddy at mami ko. Dad, may bisita kayo. Huwika ko. Agad namang tumayo si daddy. Uy, Louie! Narito ka! Bakit? Ano nangyari? Tila nag-aalalang pagtatanong pa ni daddy. Sabi naman ni Tito Louie, pwedeng painom muna ng tubig kuya at pakain na rin bago tayo mag-usap. Gutom na ako eh. Sabi naman ni daddy, Eric, ikuha mo muna ng juice sa ref si tito mo. Tapos, ipainit mo yung adobo dyan sa ref para may pang-ulam siya. Iyong iniuwi ni mami mo na barbecue lang ang inulam namin. Marami pa namang kanin. Agad akong kumilos tapos inabutan ng juice si Tito Louie. Nagpainit na rin ako agad ng ulam para sa kanya. Umupo na siya sa pagkainan at nagsimula na silang magkwentuhan ni Daddy at Mami. Narinig ko sa kwento niya na humihingi siya ng tulong finansyal. Meron kasi silang malawak na palayan. Bali noon kasing ikinasal raw itong si Tito Louie at ang asawa niyang si Tita Linda ay nagregalo si Lolo ng malaking halaga ng pera. Sina Dad at Mami ay nagregalo rin. Tapos ang ginawa nila Tito Louie sa perang iyon ay ibinili ng malaking lupain na palayan. Ipinagpatayo ng bahay, nagawa lang sa kahoy at pawid, tapos bumili ng tricycle na second hand bilang service. Sa madaling salita, nagamit ng tama ang pera. Kaso, noong nagkaanak sila ay naging sakitin naman. May butas sa puso ang sanggol, kaya kung saan saang ospital na sila nakarating. Naisanla nila ang malaking lupain na palayan at hanggang sa panahong iyon ay hindi pa rin nila natutubos. Namatay din naman ang panganay nilang anak. Mabuti na lang at nagkaanak naman sila uli. Normal na ang mga ito. Ito ay sina Michelle at Kiko. Iyon nga lang, dahil sa tricycle na lang ang natira sa kanila, kaya hikahos sila sa buhay. Pamamasada ng tricycle na lang ang hanap buhay ni Tito Louie at hindi sapat ang income noon para makapagtabi ng ipangtutubos sa nakasanlang lupain. Iyon ang dahilan kung bakit siya lumuwas ng Maynila upang humingi ng tulong kina Daddy para matubos na ang kanyang lupain, para muli siyang makapagsaka sa palayan at doon na lang niya kukunin ang magiging pangbayad niya kay Daddy. Dahil sa malaki ang tiwala ni Daddy kay Tito Louie, kaya walang dalawang salita na pumayag si Daddy. Ang sabi niya, sige Louie, tutulungan kita dyan sa problema mo na matubos ang palayan. Pero isasama mo si Eric doon at mananatili sa'yo ng kahit isang buwan para naman makatikim ito ng buhay probinsya. Nakagraduate na lang ng kolehiyo, hindi pa rin nakakatungtong sa lugar natin. Wala pa rin naman siyang papasukang trabaho. Kaya mas mabuting magpahinga na muna siya ng kahit isang buwan bago sumabak sa buhay empleyado. Oo kuya, walang problema. Siguradong mag-i-enjoy yan sa lugar natin, lalo at malapit na ang fiesta roon. Natuwa naman ako sa narinig na sinabi ni Tito dahil first time ko nga makakapagbakasyon sa lugar nila. 2 araw lang ang lumipas ay bumiyahe na kami ni Tito Louie papauwi ng Sorsogon. Pagkababa namin ng main highway ay naglakad pa kami ng halos 10 minuto bago kami nakarating sa bahay nila. Pwede naman daw mag-tricycle kung magmumula kami sa bayan. Kaso ang problema, dahil madaling araw nga kami dumating roon,
kaya walang namamasadang tricycle. Sa paradahan lang sa bayan ang meron. Doon kami bumaba sa kanto ng highway na malapit sa kanila. Kaya wala nang dadaan roon na tricycle ng ganoong oras. Pagkarating sa bahay nila ay naabutan naming tulog pa ang buong pamilya niya. Si Tita Linda lang ang nakausap ko noon kasi pinagkapi niya kami pagkarating. May dala naman kasi kaming mga tinapay na pasalubong at nakamarinade na liempo na padala ni Mami para sa kanila na pagkarating roon ay lulutuin na lang. Matapos makapagkape ay pinapasok nila ako sa isang maliit na kwarto na may double deck. May natutulog doon na mga 8 years old na bata. Si Kiko, ang bunsong anak ni Tito Louie. Paano Eric? Doon ka na muna sa upper deck. Mahirap na palipatin yan si Kiko. Tapos bukas ay palit na kayo. Sa itaas na siya. Okay po Tito, walang problema. Agad na nga akong humiga sa upper deck at nakapikit agad. Maliban sa pagod sa biyahe, inaantok pa rin talaga ako dahil alas 4 pa lang iyon ng madaling araw. Mabilis akong nakatulog. Pagkagising ko ay tahimik ang paligid. Lilinga-linga ako sa paligid dahil naninibago ako. Tabla ang dingding ng bahay, tapos pawid ang bubungan. Malapit pa naman ako sa bubong dahil nasa upper deck nga ako noon. Bumaba na ako ng deck at lumabas ng silid. Naabutan kong nasa kusina si Tita Linda. Nagpapaihaw na noong liempo. Good morning po tita. Bati ko pa. Nagulat naman siya at sinabing, Uy, Eric, gising ka na pala. Halika at magkape ka na. May itinira akong bibingka para sa'yo. Nandyan sa tinakpan ko na bilao. Teka, at ipagtitimpla kita ng kape. Hinayaan ko lang si tita na gawin iyon. Tapos noong buksan ko ang bilao sa harapan, ay wala namang laman. Kaya napakunot ako ng noo. Tapos noong dalhin niya sa akin ang kape, ay nagulat rin siya. Noong makitang hawak ko ang bilao at nakatitig sa gitna. Hala, bakit walang laman ang platong nariyan? Sabi ko naman, baka po kinain ng pusa. Oo, pusa nga na nakashort at sando. Kiko! Kiko, nasaan ka na? Ma, bakit po? Nasaan ang bibingka sa lamesa na iniwan ko para kay Kuya Eric mo? Sinong Eric po? Tanong noon habang tumatakbo papasok ng bahay. Siya si Kuya Eric mo. Anak ni Tito Fredo mo, yung taga Maynila. At para sa kanya yung bibingka na iniwan ko rito. Hala, akala ko wala nang kakain noon ma. Kaya kinain ko na. Napakamot naman ang ulo niya si Tita Linda. Nako, di ba? Sinabi kong wag yun kainin dahil para yun kay Kuya Eric mo. Hindi ko narinig ma eh. Sabi ko naman, okay lang yung tita, kahit kape na lang. Malapit na rin naman magtanghalian. Pasado alas 10 na oh. Sabi niya naman, naku, hindi. Espesyal ang bibingka rito. Kaya nga madaling maubos. Pero minsan, may itinitira naman si Tia Josie, yung nagtitinda noon. Hala sige Kiko, pumunta kayo kina Tia Josie. Isama mo ito si Kuya Eric mo para makapaglakad-lakad na rin. Sabihin mo kung may naitabi pa siyang bibingka kahit isang piraso lang, kukunin ko na lang. Ako na rin na maghahatid ng bayad noon mamaya. Sabi naman ni Kiko, tara na po Kuya Eric, malapit lang naman yun. Sige na Eric, sumama ka na para makapaglakad-lakad ka rin at makalanghap ng sariwang hangin. Wika pa ni Tita Linda at tinakpan muna ang kape na naitimpla niya para sa akin. Lumabas na nga kami ng bahay at nagsimulang maglakad. Sabi naman ni Kiko, Kuya Eric, sorry ha. Hindi ko kasi alam na nasa bahay ka pala. Saan ka natulog? Sa itaas ng higaan mo. Ha? Naroon ka? Bakit hindi ko alam? Kasi madaling araw kami dumating. Ang sabi ni Papa mo ay sa itaas muna ako. Pero mamayang gabi
ikaw na ang sa itaas. Sa baba na ako. Teka, ibig sabihin, dahil narito ka, tutulungan mo kaming mabawi ang palaya namin kina Sir Alfonso? Oo, tutubusin na natin ang palaya nyo at kayo na uli ang may-ari noon. Yay! Masayang wika niya pa. Habang naglalakad kami, ay may nadaanan kaming poso at may mga naglalabang kadalagahan. Sabi ni Kiko, Ate, si Kuya Eric, kuya natin. Hi Kuya Eric. Bati ng isang dalaga na mga nasa 15 o 16 years old lang siguro. Maputi, slim at makinis. Hanggang balikat ang buhok. Pero mas napansin ko ang katabi niya na parang mas matanda sa kanya ng ilang taon. Mas maganda iyon at may gifted na bagay sa harapan. Tumango lang ako at ngumiti noong batiin ako noong tinawag ni Kiko na ate. Sabi ko naman noong makalampas na kami, Kiko, sino yun? Si Ate Michelle, ate ko. Hindi mo pa ba siya nakakausap? Ang kulit mo rin, no? Sabing madaling araw nga kami dumating kanina. Malamang, tulog kayo pareho. Kaya ngayon ko lang din iyo nakita. Oh, ganun ba? Sorry naman. Hanggang sa makarating kami sa bahaging marami ang kabahayan at maraming pasikot-sikot na eskinita. Tapos pumasok si Kiko sa isang bahay. Tumuloy na rin ako hanggang sa sala dahil tumuloy si Kiko papunta sa kusina. Nang biglang may lumabas na dalaga mula sa silid. Mukhang maliligo pa lang dahil nakatapis. Ay, kabayo! Sino ka? Bakit ka nasa sala namin? Tanong niya sa lingwaheng Bicol at hindi ko yun masyadong naiintindihan. Kaya sabi ko, pasensya ka na miss. Hindi ako nakakaintindi ng lingwahe niyo. Sabi niya naman, ang sabi ko, sino ka? Bakit nasa loob ka ng bahay namin? Sorry. Pamangkin ako ni Tio Louie. Nakita ko naman na lumabas mula sa kusina sina Louie kasama ang isang ginang na may dalang ita. Tapos nagsalita sa salitang Bicol. Naintindihan ko naman iyon pero kaunti lang. Tia Josie, siya po si Kuya Eric, pinsan ko, anak ni Tito Fredo, yung taga Maynila. Sabi naman ng ginang sa anak niyang dalaga. Bakit ka tumitili? Inaano ka ba niya? Wala. Nagulat lang ako eh. Uwi ka naman ng dalaga. Tapos sabi ni Kiko, maswerte ka Kuya Eric, may bibing ka pa. Kaso isa na lang. Pero may puto bigas naman. Tara na, uwi na tayo para makapag-almusal ka na. Sabi ko naman, Miss, pasensya na kung nagulat kita ha. Manang, pasensya na po. Naku iho, wala yun. Wala ka namang kasalanan. Dahil nakaupo ka nga lang dyan sa upuan. Tapos lumabas na kami ng bahay ni Kiko. Kiko, sino nga pala yung magandang dalaga na kasama ni Ate Michelle mo kanina? Yun ba? Si Ate Mariel yun. Best friend ni ate ko. Ilang taon na yun? Hindi ko alam eh. Pero sa pagkakaalam ko, mas matanda nga siya kay ate. Dahil matagal na siya nakagraduate ng high school. Si ate ko naman, 4th year pa lang siya ngayon. Okay. Noong mapadaan kaming muli sa poso, ay sinabi ni Michelle, Kiko, pakisabi kay mama na malapit ako matapos rito. Opo ate, sasabihin ko na puro kayo daldal kaya mabagal ka maglaba. Che, ewan ko sa'yo. Ikaw maglaba rito para mabilis. Singhal naman ni Michelle. Ayoko nga. Uwi ka ni Kiko at biglang tumakbo. Iniwan ako. Pagkarating sa bahay, ay inilapag niya lang ang dalang pagkain sa lamesa at lumabas na rin agad habang dala ang isang puto bigas. Sabi naman ni Tita Linda, sige na. Magkape ka na, Eric. Mabuti pala at may natira pang bibingka. Mukha nga po masarap, tita. Wika ko, tapos sinimulan ko ng kumain. Bago magtanghalian ay dumating naman si Tito. Malawak ang ngiti noon.
Sabi niya, nakausap ko na si Sir Alfonso. Mamayang hapon, pupunta tayo sa opisina niya at dadalhin na natin ang pera para mabawi na natin ang palayan. Isasama kita, Eric, ha? Bale, 3 tayo ni Tita Linda mo. Ano, pwede na ba tayo magtanghalian, mahal? Si Michelle, nasaan? Nasa likuran, nagsasampay. Di sige na, magsikain na tayo. Wika ni Tito at nagsipunta na nga kami sa lamesang kainan sa kusina. Kinahapunan, pasado 2:00, ay nagpunta na nga kami ng sentro. Isa pa lang kilalang negosyante, yung sinasabi nilang Sir Alfonso, at may sariling opisina. Doon sila nag-usap. Tapos ipinakilala ako ni Tito roon at sinabing, ako ang representative ni Daddy at kay Daddy ko galing ang perang ipinantubos niya. Matapos ng bayaran ay umuwi na rin kami agad. Naabutan naming nasa bahay sina Michelle at iyong dalagang si Mariel. Sabi naman ni Michelle, Kuya Eric, si Mariel nga pala, best friend ko. Mariel, si Kuya Eric, pinsan namin. Anak ng panganay na kuya ni Papa na si Tito Fredo. Hi Eric. Hi Mariel. Uwi ka ako pa. Tapos nagmerienda kami noong tinapay na uwi namin ni Tito. Ilang araw lang ang lumipas ay nagsimula na ang paspasang pag-aasikaso ni Tito sa palayan. May mga kinuha rin siyang tauhan. Tapos maghapon sila roon. Kaya naghahatid na lang si Michelle ng pagkain roon na pantanghalian. Isang araw, naisipan kong sumama kay Michelle doon sa palayan. Ilang araw ko na rin kasing hindi nakikita ang dalagang si Mariel dahil kasama pala yung tumutulong sa lolo at lola niya sa pagtatrabaho sa palayan ni Tito. Pagkarating roon ay nakita kong naroon sa isang pahingahang kubo si Mariel. Doon kami lumapit ni Michelle dahil doon naman kakain at magpapahinga ang mga trabahador kapag oras na ng tanghalian. Hi Eric, kumusta? Wika niya. Eto, ayos lang. Medyo bored. Nasa bahay lang kasi ako palagi. Sabi niya naman, baka gusto mo mamasyal sa sentro. Pwede ako maging tour guide. Sabi ko naman, talaga? Sige, mamaya. Pwede ka ba? Oo, wala naman akong gagawin ngayon pagkatapos sila magtanghalian. Sabi ko naman kay Michelle, ano Michelle, sasama ka? Hindi na kuya, kayo na lang. Marami na akong gawain ngayon eh. Lalo at nagsisimula na ang pagpapatrabaho ni Papa sa palayan. Ah, ganun ba? Matapos makakain ng mga trabahador, ay umuwi na kaming 3. Dala naman namin ang tricycle ni Tito Louie. Pagkarating sa bahay ay sabi ni Mariel, idaan mo muna ako sa bahay namin bago tayo magtungo sa sentro. Dadalhin pa ba natin yung tricycle nila, Michelle? Oo, para may service na rin tayo. Mahirap humanap ng tricycle dito eh. Pagkarating sa bahay nila ay sinabi ni Mariel, tara, dito ka lang muna sa sala. Maliligo lang ako ng mabilisan para mawala ang katinang talahib mula sa palayan. Agad na nga siyang naligo. Tapos dumaan sa harapan ko na nakatapis lang ng manipis na tuwalya. Kaya titig na titig ako sa kanya. Lalo at hindi naman kalakihan ang tapis niyang tuwalyang puti. Halos kalahati lang ng kayamanan ang natatakpan at napakaputi noon. Kaya napalunok ako ng laway. Nahiya ako noong mapatingin siya sa akin at nakitang doon ako nakatitig. Pero imbis na magalit ay ngumiti pa iyon. Kaya nagkaroon ako ng lakas ng loob at may naisip na kapilyuhan. Noong makapasok siya sa kanyang silid ay nakita kong hindi siya nagsara ng pinto. Ibig sabihin, hindi siya takot na pasukin ko siya. Kaya naman, tumayo ako agad at pumasok sa pintuan. Ay, ikaw pala Eric. Nagulat naman ako sa'yo. Bakit ka sumunod rito? Ay, hindi ko alam.
Para kasing may puwersang humihila sa akin rito na pumasok. Magagalit ka ba kapag pinagbigyan ko ang puwersang iyon sa paanyaya niya sa akin? Wika ko habang nakatitig sa kanyang mga mata. Hindi siya umiimi at mapungay ang mga matang nakatitig sa akin. Hinawakan ko siya sa kamay. Tapos dahan-dahan kong hinila ang nakaipit na bahagi ng tuwalya na nakatapis. Kaya natanggal iyon sa pagkakaipit at lumaglag sa sahig. Wala nang nakatakip sa kanya dahil galing nga siyang naligo. Dahan-dahan kong tinawid ang distansya ng aming mga labi. Inisip ko na kung papalag o magagalit siya ay hindi ko na lang itutuloy. Pero hindi nangyari. Nakita ko siyang pumikit at nakatingala sa akin. Kaya itinuloy ko na nga ang pagdampi sa kanyang labi. Nagsimula sa marahan at malumanay. Hanggang sa mas nagiging masigasig na ang mga kilos namin na parang mauubusan. At sumapit na nga kami sa puntong pareho na kaming decided na pag-isahin ang aming sarili. Alam ko naman na walang ibang tao sa bahay nila at ang lolo at lola niya ay nasa bukid ni Tito nagtatrabaho. Siguradong hapon pa uuwi ang mga iyon kaya walang makakahuli sa amin. Kaya naman sinimulan ko nang gawin ang nararapat nang walang pag-aalinlangan. Umubos rin kami ng halos 1 oras sa aming ginawa. Noong makatapos ay nakatulog kami pareho. Nagising na lang ako ng pasado na 4:00. Napansin kong makulimlim na ang paligid na mukhang uulan. Sabi ko naman, Mariel, bukas na lang tayo mamasyal. Hapon na masyado eh. Nakatulog kasi tayo. Oo Eric, bukas na nga lang. Pero bago ka umuwi, pagbigyan mo muna ako. Isa pa. Wika niya. Alam ko ang ibig niyang sabihin at gusto ko rin iyon. Kaya muli naming inulit ang bagay na pareho naming gusto. Noong makatapos ay parehong mababakas ang kasiyahan sa aming mga labi. Tapos umuwi na ako ng bahay nila Tito. Pagkarating roon ay sabi ni Michelle, "Galing na kayo sa sentro kuya?" "Nako, hindi. Ang init kasi kanina. Sumakit ang ulo ko. Kaya nakitambay na lang muna ako doon kina Mariel at nagkwentuhan na lang kami." "Ah, ganun ba? Kuya Eric, may sasabihin nga pala ako sa iyo. Okay lang naman na makipaglapit ka kay Mariel. Pero wag masyado. Baka kasi ma-in love ka. May boyfriend yan na isang seaman. Kaalis lang. At sa pagkakaalam ko ay ayos naman sila. At may sumpaan na pagka-uwi ng lalaki ay magpapakasal na. Pero kung may gusto siyang gawin na kasama ka, ay pwede mo namang pagbigyan. Lalaki ka naman eh. Pero huwag kang mahuhulog para hindi ka rin masaktan. Mabuting tao at mabait naman si Mariel. Pero minsan ay medyo mapusok rin. Alam mo na siguro ang ibig kong sabihin." Wika niya pa. Tumango-tango lang ako sa sinabi ng aking pinsan. Noong mga sumunod na araw, ay muli pang naulit ang ginagawa namin ni Mariel. Minsan, namamasyal kami sa sentro. Pero bago umuwi, ay dumadaan muna kami sa pribadong silid upang magkaroon ng privacy at ginagawa ang mga bagay na nais naming pagsaluhan. Minsan naman ay sa bahay lang nila namin ginagawa iyon. Makalipas ang 2 buwan ng pananatili ko roon, ay nagpasya na akong bumalik ng Maynila dahil tinawagan ako ng HR na pinagsubmitan ni Daddy ng mga resume ko. For exam and interview na ako. Maayos naman ang pagpapaalam ko kay Mariel. Wala rin kaming pangako sa isa't isa o commitment, kaya masaya kaming naghiwalay. Pero bago iyon, ay halos buong maghapon kaming nanatili sa isang pribadong silid para sulitin ang masasarap na bagay. Pagka-uwi ko ng Maynila,
ay doon ko na-realize na nahuhulog na pala ako kay Mariel. Pero nasabi niya sa akin na hindi kami pwedeng magkaroon ng relasyon dahil may boyfriend nga siya at ikakasal na pagka-uwi noon. Iginalang ko naman ang gusto niya, kaya magmula noon ay hindi ko na rin siya inistorbo at nag-focus na lang ako sa sarili kong karir. Nabalitaan ko na lang minsan kay Michelle noong magka-text kami na ikinasal na raw si Mariel at buntis na. May kirot man kaunti sa puso ko pero wala naman akong bitterness. Ika nga, hindi man kayo nakatadhana sa isa't isa, maging masaya ka pa rin dapat dahil at least nagkatikiman. Ewan ko lang kung tama yun para sa lahat, pero para sa akin ay tama yun. At tanggap ko na hanggang masayang alaala na lang ang mga pinagsaluhan namin ni Mariel. Hanggang dito na lang ang kwentong aking maibabahagi, Miss Jane ha. Salamat sa pagtanggap ng aking kwento. Naway magustuhan ng iyong mga tagapakinig. More power and more subscribers pa para sa channel mo. God bless. Wakas.